Gayong mahal pa rin ang presyo ng mga produktong petrolyo at iba pang bilihin, solusyong pakikinabangan ng lahat ng PUB drivers ang panawagan sa panibagong tigil pasada ng Transport Group na Manibela. Live mula sa Quezon City, may unang balita si Jomer Apresto. Jomer! Igan, good morning. Hindi service contracting program kundi malawakang o malakihang rollback sa petrolyo ang hiling ng mga tsuper na lumahok dito sa malawakang transport strike ng Manibela sa Philcoa, Quezon City. Madilim pa lang, nagmarcha na mga miyembro ng Manibela papunta sa isang gasolinahan sa Philcoa, Quezon City. Hindi para magpakarga ng diesel, kundi para manawagan sa gobyerno na hindi sapat ang service contracting program at 10 pesos per liter na fuel subsidy. Ayon kay Marvel Buena, chairman ng Manibela, aabot sa kalahating milyon driver mula sa iba't ibang rehiyon ang lalahok sa programa kasama na mga nasa TNVS, taxi at motorcycle taxi. Mula sa Philcoa, posibleng magmarcha rin sila ngayong araw papunta sa Kamara, Senado at Medjola para ipanawagan ang kanilang hinaing. Sabi ni Valbuena, dapat nang magpatupad ng malakihang rollback na abot sa 50 pesos per liter lalo at may mga bago ng supply ng petrolyo na dumarating sa bansa. Pampagulo lang din daw ang service contracting program na magsisimula na ngayong araw. Bukod sa ani ay wala pang malinaw na guidelines dito, hindi rin daw lahat ng driver ay makakasama sa programa. Sana raw ay ibinuhos na lang ng gobyerno ang pondo sa fuel subsidy para mas marami sanang driver ang makinabang. Iginit din ni Valbuena na tila band-aid solution lang ang mga naiisip ng gobyerno. Binigyang din niya na hindi talaga sapat ang kinikita ng mga tsuper dahil sa taas ng presyo ng petrolyo. Idagdag pa rito ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin na epekto pa rin ang mataas na presyo ng langis. Humingi naman ng paumanhin ang Manibela sa publiko at sinabing para din sa kanila ang laban na to. Sa lahat ng mga kababayan natin, para bumaba yung bilihin kapag nagbaba ang krudo dahil yan ang panawagan natin na i-rollback, hindi po para makapirwisyo kami sa mamamayang Pilipino. Itong mga oil companies na kung saan 130 billion pesos ang windfall profit na kinita sa loob ng 45 araw at ang gobyerno ay kumita ng 46 billion pesos sa loob ng 45 days para lamang sa VAT at excise tax. Ibig sabihin, halos 200 bilyong piso ang kinita o ang nalimas. May giyera sa Iran pero mas apektado pa tayo doon sa kung saan nandoon yung giyera. Kinukuha pa natin ang pahayag ng mga oil company kaugnay sa sinabi ng Manibela. Igan, kapansin-pansin na siksika na ang mga pasaherong nakasakay sa mga PUV dito sa bahagi ng Philcoa na posibleng epekto na ng strike. Bukas magkakaroon daw ng programa sa bawat strike center sa iba't ibang panig ng bansa. Kasunod naman ng programa, nakabantay ngayon ang mga tauhan ng QCPD, LTO, MMDA at QC Traffic para matiyak ang seguridad ng publiko at maging maayos ang daloy ng trapiko. At yan ang latest mula dito sa Quezon City. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA News. Ipatutupad ang service contracting program ngayong araw na magbibigay ng dagdag kita sa ilang PUB drivers. Live mula sa Pasig, may unang balita si EJ Gomez. EJ! Igan, good morning. Simula na nga ngayong araw ang pagpapatupad ng gobyerno sa service contracting program para sa public transportation. Layo nitong madagdagan naman ang kasalukuyang mababang kita ng mga tsuper dahil pa rin sa mataas na presyo ng langis. Para sa mga tsuper ng jeep na nakapanayam natin dito sa Pasig City, ang service contracting program sana raw ay para sa lahat. Dahil pare-pareho naman daw silang kumukonsumo ng mahal na diesel. Ang service contracting program ng pamahalaan ay para sa pampublikong transportasyon para mabigyan ng dagdag na kita ang mga tsuper at mapanatili ang sapat na public transportation para sa mga pasahero sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sa ilalim ng programa, babayaran ng mga tsuper batay sa kilometrong itinakbo at performance incentives. Ayon sa DOTR, babiyahe ang mga contracted drivers sa mahigit 800 high-density routes sa buong bansa, kung saan 545 ay nasa Metro Manila. Para sa jeepney, tatanggap ng 40 pesos kada kilometro ang modern units, habang 30 pesos kada kilometro naman ang traditional units. Ang mga kalahok ay kailangan magbigay ng 20% discount sa mga pasahero at tumakbo ng hindi bababa sa 100 kilometers kada araw. At ang kanilang performance ay imomonitor sa pamamagitan ng GPS data na direktang ina-access ng LTFRB.
Sa mga lugar na walang signal, magsasagawa ng manual monitoring ang mga tauhan ng LTFRB. Ilang tsuper mula sa grupong Piston ang magsasagawa ng noise barrage sa Pasig Palengke. Panawagan nila, imbis na kontratahin ng ilang tsuper, tanggalin na lang daw ang excise tax at patuloy silang bigyan ng fuel subsidy. Napakaganda po sana kung ang lahat po ay makikinabang. Iilan-ilan lang po ang napasama po dyan sa service contracting na mas lalong magpapahirap doon sa mga kapwa ko tsufer. Ang sa amin po kasi ay wala po kami sa national road. Nandito lang kami sa secondary road. Paano po kami makakasama dyan sa service contracting na yan? So ano ang dapat gawin ng gobyerno? Na dapat po sana, bakit ayaw i-subsidize ng gobyerno yung kalahati doon sa itinaas ng diesel? Para pare-parehas po kami na makinabang. Hindi po kami sang-ayon doon. Ang ibinibigay kasi nila, ang liit lang na ang liit lang na halaga na kung saan hindi po sapat ang kikitain ng ating mga driver dahil sa diesel lang din napupunta. Ang dapat gawin, tanggalin ang excise tax sa langis, tanggalin yung IVAT, pababain ang presyo, i-roll back, ibalik ulit sa normal na 55 pesos ang per liter. Ginagawa ho namin ang noise barrage para iparating po sa kanya at ang aming mga hinaing na pababain yung presyo ng langis. Napakalaking sakripisyo po nito gawa ng wala na nga po kami kinikita, mas lalo kaming walang kakainin sa araw nito. Igan, tiniyak naman ng DOTR na mababayaran ng tama at maayos yung mga kalahok sa service contracting program. Ayon pa sa ahensya, hinihiling na rin nila yung karagdagang 5 billion pesos na pondo para daw mapalawig yung implementasyon ng naturang programa. At quick update lang dito sa noise barrage na ginagawa nga dito sa Pasig City. No, nagsimula na. At ayan, merong dalawang jeepney, sakay yung ilang trooper kanina at ngayon hawak na nila yung kanilang mga watawat, no? Tapos yung kanilang mga placards, kanilang mga tarpaulin at isa doon na ang nakalagay, panawagan nila, ibaba ang presyo ng langis. Wala pang tiyak na oras kung hanggang anong oras sila mag-i-stay dito, pero sabi ng mga nakausap natin na leader, buong araw sila o maghapon dito sa Pasig Palengke. Yan muna ang latest mula rito sa Pasig City. EJ Gomez, GMA News. Pinisinta ng NBI ang resulta ng kanilang investigasyon sa mga acknowledgement receipt ng mga nakatanggap ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong kalihim pa nito si VP Sara Duterte. Sabi nila, pareho ang pattern at stroke ng ilang sulat at pirma at posibleng 7 tao lang daw ang gumawa ng mga ito. May unang balita si Rafi Tima. Sa pagharap ng mga taga-National Bureau of Investigation sa House Committee on Justice, iprinsinta nila ang resulta ng kanilang mga pagsusuri sa mga acknowledgement receipt na ipinapakita kung kanino napunta ang confidential fund ng DepEd noong kalihim pa si Vice President Sara Duterte pati sa Office of the Vice President. Kabilang sa mga inimbestigahan nila ang mga pattern at stroke ng mga pirma at sulat sa mga resibong ito. Gaya ni Sally Rendon at Sheila Dado na pareho ang pirma pero magkaiba ang pangalan at sulat. Ang 4 naman na individual na ito, magkakaiba ang pangalan pero magkakamukha rin ang pirma. Sabi ng NBI, halos pareho ang stroke ng mga pirma pati ang manner of execution nito. Sa resibo ni Annalisa Zinio at Ken Naso, iisang tao lang daw ang nagsulat ng petsa ayon pa rin sa NBI. Yung patterns po of the letters and the figures dun sa handwritten dates reveal significant similarities din po, indicating that they were written by one and the same person. Sabi ng NBI, posibleng 7 tao lang ang sumulat o pumirma sa 36 na resibo na sinuri ng mga forensic examiner nila. Based on the examination conducted, there were groups of acknowledgement receipts that were written by the same person. 7 magkakagrupo po na bawat grupo 1 tao lang ang sumulat. Aabot daw sa mahigit 4,000 ang mga resibo ng confidential funds noon ng bise, pero 36 na resibo lang ang sinuri nila sa opisina ng Commission on Audit. Ito lang daw ang pinili at binigay sa kanila noon ng Kamara.
It was technically randomly given for purposes of examination. Some of them were not submitted for examination because there's a duplication already. Kinwestiyon noong nakarang taon ng mga mababata sa mga resibo ng confidential funds, kabilang na ang nakapangalan sa isang Mary Grace Piatos. Muling sinabi ng Philippine Statistics Authority o PSA na wala itong record ng kapanganakan, kamatayan o kasal. Maging ang mga pangalang Kokoy Villamin at Milka Sikuya. Nasa mahigit 2,000 pangalan ang pinaberipika ng Kamara sa PSA at mahigit 1,000 rito ang mga walang record ng kapanganakan, kamatayan o kasal. So ibig sabihin it's almost next to impossible na makita ba yung mga taong yan kung non-existent o existent yan. No? Sir, as I've mentioned po, limited yung information because it's only the name. So I cannot say na 100% accurate yung negative results po. Pagkatapos namang tumistigo ni Remil Madriaga, nagsagawa ng manifestation si Representative Paulo Marcoleta para questionin ang kredibilidad ni Madriaga. The testimony is entirely uncorroborated and rests solely on the word of a detained criminal suspect. You are touching on the credibility again. But And this is about It has been amply discussed, Honorable Marcoleta, that even suspects are presumed innocent. Hindi pa po convicted si Ramil Madriaga and he is entitled to that presumption. Ano lang po ang pwede kong sabihin, ma'am? Anything that is about, Ang that is nangyayari kasi contained dito, in the affidavit. Ang gusto lang pong mapakinggan dito kay kung ano lang naayon sa mga miyembro dito. Paano po yung mga posisyon naman na nasa kabila? Pinaalala kay Marcoleta na maaari lang niya itong gawin sa mismong trial at hindi sa pagdinig ng komite, kaya pina-strike out ang kanyang mga komento mula sa records ng pagdinig. Madam Chair, I move to strike out from the records the remarks of Representative Marcoleta There is a pertaining to the motion to credibility strike of the out from witness. the record pertaining to the statements pertaining to the credibility of the witness. Is there any second? Same has been seconded. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Please strike out from the record all statements of the Honorable Marcoleta pertaining to the credibility of resource person Ramil Madriaga. Baka po walang matira doon, mama. Sana yung final lang kasi Please Wala understand at that least the issues Filipino concerning people are watching kahit credibility na pina-strike out niyo yung mga must be statements ko. raised in the trial. Sa pahayag naman ng kampo ni Vice President Sara Duterte, sinabi nila na napatunayan lang ng mga naganap sa Kamara na weakest link si Madriaga sa impeachment case. Hindi raw nito nasagot ang mga ebidensyang iniharap ng bise sa reklamong perjury laban kay Madriaga na nagpapakitang siya isang fraud. Anila, wala umanong kaugnayan sa kaso ang mga ebidensyang iniharap ni Madriaga sa Kamara kung saan ilan dito ay pinabulaanan na raw sa perjury complaint. Hindi rin daw kayang iberipika ang mga aligasyong may na-deliver na pera at may mga utos na dumaan sa prepaid cellphones. Sa halip daw na patibayin ang kaso, nadiin lang umano ng supplemental affidavit ni Madriaga na hindi kapanipaniwalang ipinagkatiwala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng bise ang mga sensitibong usaping panseguridad sa isang wala umano sa military police chain of command. Sa buong pagdinig, ilang beses tinawag si Vice President Duterte na hindi dumalo sa pagdinig. Naroon naman ang dating tagapagsalita ng bise at dating opisyal ng DepEd na si Attorney Michael Powa. Pero nilinaw niya na dumalo siya bilang dating opisyal ng kagawaran at hindi bilang abogado ng Vice Presidente. Bahagi ng pagtatanong kay Attorney Powa ang pagpapalabas ng mga dati niyang pagtestigo sa Committee on Good Governance sa nakaraang Kongreso. Bagamat inulit ng dating opisyal ng DepEd na may natanggap nga siyang pera direkta mula kay Vice President Duterte na labas sa kanyang sweldo, pero nilinaw niyang puro daw ito reimbursement at walang kinalaman sa anumang anomalya. Kasama kasi sa mga aligasyon sa Sabaya complaint na ilang opisyal ng DepEd ang nakatanggap ng pera mula 15,000 pesos hanggang 50,000 pesos mula mismo sa Vice Presidente. If I may just contextualize everything, Yes, please. Your Honor. Kasi there were several incidents na nire-reimburse ako, although hindi siya yung monthly. No? So that's why I had to really categorically say that these were reimbursements for personal expenses that I personally shelled out po. Ito ang unang balita. Rafi Tima, GMA News. Pinasampina ng House Committee on Justice si dating Senador Antonio Trillanes IV sa susunod na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte sa April 22. Sabi ni Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima,
Mahalaga ang mga pahayag ni Trillanes dahil kabilang sa mga binanggit sa ikatlong impeachment complaint kaugnay sa mga umunoy hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Ipinasabpi na rin ng komite ang Anti-Money Laundering Council para ilabas ang lahat ng bank transactions ni BP Duterte at ng kanyang asawang si Atty. Mans Carpio mula 2006 hanggang 2025. Ang umano'y hindi pagdeklara ni Duterte ng lahat ng yaman sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ang isa sa mga ipinunto sa impeachment complaints laban sa kanya. Nauna nang sinabi ng bise na pag-abuso sa kapangyarihan ang pagpansabina sa financial records nila ng kanyang asawa. Tanawagan si Senador Ping Lacson sa mga kapwa-senador na lagdaan na ang partial report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control scandal. Sa panayam sa Super Radio DCWB, sinabi ni Lacson na bukod sa kanya, tanging sina Senador Bam Aquino, Kiko Pangilinan at Risa Ontiveros pa lang ang pumirma sa ulat. 9 na pirma ang kailangan para maiakyat sa Senate plenary ang partial report at mapagdebatihan. Posible raw ma-archive ang report kung hindi makalikom ng sapat na bilang ng pirma bago mag-adjourn ng Kongreso sa Hunyo.